kayo ha. Mabuti ano. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat ano. Nais ko lamang ibahagi ang salita ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ano. Makinig kayo mga anak ano. Mapapalad tayo dahil meron pa tayong buhay, kalakasan at bagong hininga ano. Na pinagkaloob niya sa atin sa umagang ito ano. Ngunit ang iba ay hindi na pinagpala, binawi ng kanilang buhay. So namnamin natin ang salitang ito ng ating Panginoong Jesus. Sabi doon sa Santiago 4:14, ano ang ating buhay bukas makalawa, hindi nga natin nalalaman ano. Sapagkat tayo nga isang singaw lamang ng usok ng sinaing. Alam mo yung usok ng sinaing? Ganun tayo na rin tulad ng salita ng Diyos na isang usok, mawawala at lilitaw ano. So ganun tayo dito sa mundo. Ngunit pagkatapos nito, sabi nga sa atin ng ating Panginoon Diyos, lahat sa atin ay itinakdang mamatay ng minsan. Sinasabi yan sa Hebrews 9:27 ano. Kapag tayo ay binawian na ng buhay, dalawa lang ating pupuntahan, langit at impyerno ano. Ngunit sabi doon, tayo ay i-judge na agad ng ating Panginoon Diyos ayon sa ating mga gawa dito sa mundong ibabaw ano. Dalawa lang ating pupuntahan, langit at impyerno. Sabi yan sa Revelation 20:15, nawas ang iyong pangalan ay hindi na itala sa aklat ng buhay. Tumatik yan, ikaw ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy o tinatawag na impyerno ano. Infinite na yun, wala nang kalayaan doon kapag ikaw ay binulid sa dagat-dagatang apoy ano. So sabi nga doon sa Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa ano. At sabi sa Romans 3:23, dahil sa ating mga kasalanan tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo ano. At sabi sa Romans 6:23, dahil sa ating mga kasalanan, ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng ating Panginoon Diyos ay buhay na walang hanggan sa piling niya ano. So mapapalad pala tayo, meron tayong buhay na walang hanggan sa piling niya ano. Paano ba natin makakamtan yun? Sabi nga ng ating Panginoon Diyos, I am the way, the truth and the life. No one cometh unto the Father but by Him. Sabi nga sa John 14:6 ano. At sabi naman sa John 3:16, for God so loved the world, He gave us His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish in hell, but have everlasting life ano. So meron talagang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Jesucristo ano. So, paano ba makakamtan ang kaligtasan? Sabi yan sa Ephesians 2:8-9, ito ay kaloob ng ating Panginoon Diyos upang ang sino man ay magmapuri ano, in by faith ano. God gave grace no. So pinagkakalat nyo ang kaligtasan sa bawat isa sa atin ano. Ang atin lamang natin gagawin, siya ay ating tatanggapin ano. Sabi nga sa Acts 16:30-31, paano ba makakamtan ng kaligtasan ano. Sa Acts 16:30-31, nagtanong yung Philippian jailers, sirs, what must I do sir? Sabi niya ganon. Nung si Paul and Silas nangaral sa Roma, ngunit sila ay pinakulong dahil sila ay nangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit nagpadala ang ating Panginoong Jesus ng isang anghel upang sila ay kawalan sa kulungan ano. Ang sila ay nakawala, sabi ng Philippian jailers, napapatay niya ng kanyang sarili, sasaksakin. Sabi ni Paul and Silas, huwag mong patayin ng sarili sapagkat hindi kami tumakas ano. Ngayon nagtanong yung Guardia Civil, sir, what must I do sir? Sabi niya ganun kay Paul and Silas. At sumagot nila Paul and Silas, sabi sa verse 31, sampalatayanan mo ang ating Panginoong Jesus ng buong puso mo at ng buong buhay mo ano. Ikaw ay maliligtas at ang iyong sangbahayan no? So mapalad ka pala, hindi lang ikaw ay maliligtas, pati ang iyong sangbahayan ano. So sabi nga niya, siya ay pinako sa krus, namatay inilibing, tumuos ang kanyang banal na dugo no? Na pinantubos sa ating mga kasalanan. So ang ating lamang gagawin, repent tayo sa Panginoon Diyos ano. Mag-repent. So isang magandang umaga at isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Ingat kayo sa inyong mga biyahe ano. Ano pala sa'yo no? Wala na.
Meron kang ano dyan? Dos, ay, tres. Kasi na po. Yung sa kanya yung 20. 20 sa'yo, no? 10. Oh, ikaw. 50 po ano po pero. Ah, 50, no? Ah, 10 kayo, no? Tama, oh.